Hello guys, good morning. I am out and about. Let's go see Norwegian Spirit. You and I till the end, don't need to pretend. Again and again, we'll stick together. Everything is alright with you by my side. We won't say goodbye, we'll stick together. It is a beautiful day here in Melbourne, Australia. I am on my way to Port Melbourne because Norwegian Spirit is here and I'm going to meet an old friend. I have two options to go there. It's either I take the tram or mag-scooter. I have a Lime app. I'll show you guys. So, there you go. Yung Lime app na yan, it'll show you kung saan yung may mga scooter and bikes na available. And we're lucky today because andyan lang sila sa harap natin. Ayan. So ayun, magsuscooter ako papuntang Port Melbourne. Ang ganda ng araw na to kasi it's sunny and it is 16 degrees. So alam nyo naman, gustong-gusto natin pag medyo malamig. So nakapag-decide ako na mag-scooter na lang. Kasi hindi naman ako pagpapawisan eh. Though maaraw, pero chilly, so perfect. Ayan guys, so kung gusto nyong mag-Lime scooter dito sa Melbourne, download this app. Ayan, Lime app. And then get a Lime pass. So for today, 30 minutes lang tayo. Ayan, nakalink na siya sa Apple Pay ko. And then we're good to go. There you go. So I don't know if kita siya, but yeah, so to use it, isa-scan nyo lang to, yung QR code, using the app. So scan natin siya. Ayan. Good to go. So nag-stop lang ako saglit. Kita ko na yung ship. Wait. Ayan. Zoom ko lang. There you go. Hello, NCL Spirit. If you're planning pala to rent a scooter or a bike dito sa Australia, always remember na dapat nasa left side of the road kayo. Same like pag nag-drive kayo dito, dapat nasa left side of the road kayo lagi kasi di ba right-hand drive sila? Opposite lang ng dyan sa Pinas, if that makes sense. So dalawa pala yung nakadock ngayon. Yung isa is NCL Spirit and then yung isa is a Viking cruise ship. Meet Kuya Claudio! Mga hindi pala nakakaalam guys, nag-start ako sa NCL 2015 hanggang
2020. So 5 years din ako nag-NCL before ako lumipat sa Royal. So yung NCL Spirit, napaka-memorable niyan sa akin kasi yan yung second ship ko sa NCL. And yan yung ship na nagdala sa akin sa Europe for the very first time. So yung first country ko sa Europe na napuntahan ay Italy. So yeah, we were cruising out of Civitavecchia. And then dami naming napuntahang ports sa Europe. So yung contract na yun, napaka-memorable sa akin. Yan, and nakasama ko si Kuya Claudio sa Breakaway, NCL Breakaway. I think 2 contracts ba, Kuya, or 3? More than 2. 3 Parang 3 contracts atang magkakasunod. Magkasama kami sa back-to-back kami sa Breakaway. And yun, na-meet ko siya kasi nag-dock dito yung NCL. So sana mag-dock din yung Royal dito para ma-meet ko rin yung mga friends ko sa Royal. So, or si CL, baka naman. Sige, ulitin mo. Ayan, first time ni Kuya mag-try mag-scooter. Ayos ba? Dito na kami sa city. Nag-stop kami dito sa William Street. And we are going to Queen Victoria Market. Doon kami magla-lunch. And then, so yung itinerary natin ngayon, Kuya, Queen Victoria Market, doon tayo mag-lunch. Tapos pwede tayong mag-coffee somewhere. And then pupunta kami sa Melbourne Zoo. Actually, nagdalawang isip kaming pumunta sa Melbourne Zoo kasi as per weather, uulan today. But alam nyo naman, Melbourne weather, 1 second pwedeng umulan and then after a second, sobrang init na ulit, maaraw na ulit. So ganun dito sa Melbourne, hindi laging nasusunod yung weather forecast. There you go, guys. Welcome to South Melbourne Market. Yan, first time din ni Kuya Claudio makapunta dito. So dito sa Queen Victoria Market, napakaraming choices na pwedeng kumain, mag-coffee. Ayan, anong oras pa lang, Kuya? It is 12:20 p.m. And may nakikita na akong mga umiinom. Dito tayo? So, pasok tayo sa loob. That's good. Ayan, guys. So, may mga souvenir shops. Dito, may nagbebenta ng mga socks. Yan, mga artwork. Yan, luggage, Kuya. Kailangan mo ba? Ayan. $65. So dito sa side na to, mga souvenirs. Ayan. Ayan, mga Melbourne t-shirts. Sweet Stop. Ayan, espresso bar. Gusto mo mag-coffee, Kuya? Or kain muna tayo? Dito tayo kakain or Pwede, dito na tayo kumain. Doon sa kabila, yung kainan. So, naghahanap kami ng makakainan. Anong gusto mong kainin, Kuya? call mo. Ano yung ano mo? Dito kami sa fruit section. Ayan. Mango, guys, KP mango. Sweet persimmon.
sila. Ha? Atis? Atis ba yun? Anong tawag nila sa atis? Custard Ah, apple? custard apple pala yun. $9. Per kilo. 9.99 per kilo. So magkano yun? Nasa around 400. Kasi 42 na ata, 41 yung ano. Eh, yung avocado magkano? 2 for $4. So, dalawang peraso ng avocado dito sa Australia is 160 pesos. Dalawang peraso ng avocado. Ayan o. $2 each. Avocados. Ito naman, strawberries. Dalawang ganito, $5. So, parang 200 pesos, dalawang ganito. Yung grapes nila, isang bag ng grapes is $5. 1 kilo. So ayan, may natutunan tayo sa araw na to. Yung atis, English pala ng atis is custard apple. Custard apple, Atis talaga, di ba? Atis, di ba? Di ba guys, atis to? Ang mahal ng dragon fruit Eh? $15, 14.99 per kilo ng dragon fruit. Ano yung jujube? Ha? Ano yung jujube? Parang buto ng langka. Eh, ano ng langka? Jujube. Guys, ano to? In Tagalog. May ganyan ba tayo sa Pinas? Tawag dito is jujube. Comment down below kung alam niyo. Ito kuya, ano to? Parang seedless na ano, grapes. Yung sapphire. Ayan, sapphire grapes. So ito, $9.99 per kilo. Ang cute naman ng grapes na to. Ang liliit. Sultana. Sultana grapes, $9.99 per kilo din. So yung lemon is $2 each. So dyan sa Pinas guys, ano ba? Mas mura ba dito or mas mura dyan? I think may Balut, iba naman na mas mura. Ay, may balut dito! Amazing! Ayan o, balut! $2.50 yung isa. Magkano ang balut sa atin? Kano naman yan? 20 pesos isa? Ano? Dito $2.50 isa. So $1 is 40. Pagpalagay natin siguro mga nasa 100, 80? 80 pesos? mga 90 pesos siguro isa. And isang tray ng eggs, free range eggs is $12. So nasa 480 yung isang tray. Diyan ba sa Pinas, magkano yung isang tray? Ito naman, 1 dozen, $9.50. Merong $7. Grabe yung fruits and vegetables dito, guys. Pag tinignan mo, akala mo plastic sila. Kasi parang ang kikinis. Para silang yung mga dinidisplay dati sa sa dining table, 'di ba? Nauso yun dati, yung magde-display ka sa dining table ng mga plastic na fruits and vegetables. Yung mga lalo na Christmas, New Year. Oo. Guys, yung ginger, luya is $18 per kilo. Luya, murang-mura.
$18 per kilo. Hindi, sabihin, mura pa yun. Madaling mabulagan. Kapag ano, unlike yung kapag magulang, kapag hindi mo may store ng matagal, kapag ano, ano siya. Kasi Ang luya? Oo. Ayan, may papaya, $4 per kilo. So yung papaya dito guys, 160 pesos per kilo. Ito guys, akala ko santol. Clingstone pala. Ito, plums, peaches. So, kung gusto niyo ng mabilisang snacks, dito may fruit salad cup, $8. Ayan, meron na siyang strawberries, may watermelon, may grapes, may kiwi, may orange. Kompleto na siya. Dito naman, watermelon is $6 per cup. Fresh orange juice, $6. Ito, ang daming juices, kuya. Ito, dito lang. Fresh. So, ayan guys. Order nila tahong with tinapay. Kung sa atin yan, kuya, kanin. Ayan, tatawid kami ni kuya dun sa Queen's Food Hall. So, nakaseparate yung food hall dito sa mismong market. Dito naman sa side na to, mga snacks. Ayan, may mga banana chips. Dried mangoes. May mga nuts. Ayan, so kung gusto niyo ng pies, frozen yogurt. Ayan, matcha. Kung matcha lover ka, ayan. Yun yung matcha menu nila. May brown sugar iced matcha, strawberry iced matcha, blueberry iced matcha. Grabe, ang dami ng variety. So kuya, anong masasabi mo sa market nila dito? Kompleto. Wala ka na hanapin. Tsaka mga fresh talaga, yung Especially mga prutas dito. yung mga fruits nila talagang ang gaganda, ang fresh, yung quality talagang makikita mong fresh talaga. Meat shop. So ayan, dito tayo sa Meat shop. meat shop. May chicken feet din, no? Ay, may chicken. Bili kaya ako ng chicken feet, no? Sasapaluan. Tapos i-pressure cook ko. O kaya kaya adobo. Baka tumakbo si Chris. baka matakot siya. Ang linis ng market dito, Oo. kuya. Wala nga dito, hindi yung walang amoy. Oo. Tsaka ayan, wala kang nakikitang mga langaw. Talagang napakalinis. Tingnan nyo naman yung sahig, Kasi yung market sa amin, sa Misamis, sa Ozamis, yung sahig, kuya. Nanggigitata. Nagtutubig, nanggigitata. Ang daming langaw. Dito talagang napaka-organized. Sobrang linis. Kaya ang sarap mamalengke. So, pasok tayo sa deli. Alam mo kuya, may masarap na fried chicken dito. Ikaw, call mo. Saan tayo?
Chorizo. Saan? Para mga soresa, mga ano. Masasarap kaya yan? Grabe to oh, spicy Parang may chili. mga na kasi, chili. Crusted salami. Baka hindi mo naman kayo, sobrang anghang. Grabe. How are you? Coated siya ng chili. Good, how are you? Kuya, may tuyo. Salted sardines. Kung ano? Yung pagkatuyo niya malambot, ano? Dito naman mga bread. Ako, ito gustong-gusto ni Cristo, yung mga sourdough. Yan yung mga gusto niya. By the way guys, lagi kong nababanggit si Chris sa vlog. Kaso hindi ko pa siya nakapapakita sa inyo. Naghahanap ako ng tiyempo kasi hindi siya comfortable eh. And very private siya and hindi siya ganun ka sa social media. Hindi siya ma-social media na tao. So nung nagpaalam ako kung okay lang na ipakita ko siya sa vlog, sabi niya maybe one day. So I'm still waiting for that day na pumayag siyang magpakita sa vlog. So for now, babanggitin ko lang siya muna. Ayan kuya, mga pies. May pies. Parang ang sarap niyan. Cinnamon. Lemon ice cinnamon scrolls. Hi, how are you? Dito pag nasa palengke ka, lahat tinatawag ka, hey mate, how are you? How's your day? Pag sa atin naman, hey suki! Dito suki mas mura. Ayan yung sinasabi kong fried chicken, kuya. Yan. Ayan. Ang sarap ng chicken dito. Ayan o. Jollibee, ah. Tapos may steam rice din sila. Kasi alam nilang maraming Asiang pupunta. Parang Jollibee. So ito, may parang lechon manok. Yung whole chicken is $18. Yung half is 10. Tapos ayan o, one piece of fried chicken is $5.50 lang. Ano gusto mo? Ayan, so may option tayo. Ikot muna tayo. Dito naman, Pizza. mga pizza. Ayan, may mga sausages. Ayan, sauerkraut. Ito, hamburgers. Mga burek. $3 each. Kuya, pag namamalengke ka sa atin, anong mga naririnig mo? Kuya, ate. Kuya, ate, mga suke. Suke, dito ka. Dati pogi eh. Ngayon, ate, Oo. tay, kain. Tawag sa'yo dati, Pogi, dito. Ngayon, Hey, mate. ayan, so, Parang sarap dito, sir. pag kumakain kami dito ni Chris, dito siya bumibili ng sausage. Yan yung in-order niya. Samantalang ako, dun ako sa chicken with rice. Siyempre, siya dito siya. Pero pwede tayong maganyan kung gusto mo. Mamaya. Mag-ano naman tayo, i-immerse natin yung culture, di ba? So dito sa labas, pwede ka nahanap ka lang ng table. Pwede kang kumain dito sa labas. Ayan. May free entertainment. So guys, nakapag-decide kami na magsa-sausage kami today. Hindi kami mag-rice, hindi kami mag-chicken. Anong ano? Para i-immerse naman namin yung culture.
Diba? Ayan, parang ang sarap, Ito, kuya. parang sarap nito, no? Oo. Ano, tigil sa niya. Sige. Tapos ano, Ah, cheese. Coleslaw. we'll have 2 of these. I'll get the one. I'll get the cheese. Ikaw, kuya. Okay na rin. Cheese then. Yeah. So, we'll get 2 cheese. In bread, yeah. Pwede po bang rice? Hindi bread. So for me, I want sauerkraut. Just a little bit. Yeah, that's good. That's enough. And some cheese. That's it. Thank you. And then tomato sauce and mustard. Thank you. Yeah, yeah. So, yan yung order ko. Thank you. Cheese and coleslaw. Can I get a spicy Yeah. bratwurst? Thank you. Yeah, cheese. So, for now, ayan. That's it. So, How much is ayan yung total? sa akin. Ayan yung kay kuya. So, Can I just get for all of the what it comes with cheese and sauerkraut? Cheese is extra okay. so naghahanap kami ng maupuan. Ayan. So, ayan. Kain po tayo. Sarap. Hindi laging McDonald's. So for today's vlog, walang kanin. Busog na kami. Sarap ba kuya ng lunch? Ayos. Ayos yung lunch. Ngayon naman, pupunta na kami sa Melbourne Zoo. So, first time ko ngayon magme-Melbourne Zoo. So, yung first time kong nakakita ng kangaroo ay sa Adelaide. Dinala ko ng friend ko sa Adelaide Zoo way back 2023. So ngayon, excited ako kasi first time kong makakapag Melbourne Zoo. So, take namin yung tram number 58. And it goes all the way to Melbourne Zoo. So guys, while waiting pala sa tram, explain ko lang sa inyo yung free tram zone. So yung tram, hindi siya free sa buong Melbourne. Free lang siya dito sa CBD or sa Central Business District. So dito lang talaga sa city yung free tram zone. Pag lumabas ka na ng city, kailangan mo nang itap ulit yung my key card mo. And then again, friendly reminder, don't forget to tap your my key card kasi pag nahuli kang hindi nagtatap, may fine. And di ba nakakahiya din na palabasin ka ng tram, plus kukunin pa yung information mo, yung identification mo. So, ayan na yung tram namin. Yan na, we're here. So, lakad tayo papunta dun. Di ba? Kanina guys, ang ganda ng weather. Ngayon ayan, parang maambon na.
Ayan, welcome to Melbourne Zoo. Dito na kami sa entrance. And ayun, may nakikita akong dalawang buses. May nakalagay cruise ships. Kasi isa tong Melbourne Zoo sa mga pinupuntahan ng mga passengers. Isa to sa mga excursion talaga. So let's go see kung magkano yung ticket. So, price guys, if you buy your tickets here. Hey guys, I am now inside Melbourne Zoo and I just want to share real quick na I am now part of Klook's Creator Program. So if you have a planned trip or a last minute trip anywhere in the world, you may go to Klook and ang dami nilang activities for you. Just don't forget to use my promo code. It is Eddie, EDDIE 0128. That's my name. I'll put it here para mas madali. So yeah, if you have any planned trips or any last minute trips and naghahanap kayo ng pwedeng gawin, just download the Klook app and use my promo code to get instant discounts. So yeah, enjoy! So, lumalakas yung ulan. Pag minamalas ka nga naman, yan may mga bata, nag-field trip ata sila, no? Buti na lang always ready si Kuya. Ayan, meron kaming payong. Oh, cute nila. Gosh, look, he's cleaning his paws like Moo and Lulu. That's Simba. Bit later on in the movie. Wow, look at that. You just want to stay Wow. the way A so pl- he gets to see That's it. the Lion King. That's the Lion King, yes. Yeah. What do you think that one's doing? All of the bush there. There's some food or eating some food. Move to the side, mate, so that It's they okay. can see their face too. So Oh, that's the other one. Yeah. This is so cool, guys. I'm just going to put this in the rubbish and then we'll jump up in the pram for me, please. Oh! Oh! Oh my god! The lion just peed on me. Oh my God, look at that. He loves that. What is your name? And medyo tumila na yung ulan. So, lumabas na kami dun sa aquarium kung saan kita mo yung mga lions. And sobrang na-enjoy ko dun kasi first time kong makakita ng lion ng ganun kalapit. Ayan. So, next na pupuntahan natin is yung Little Penguin. Gusto mo ba sa Little Penguin? Australian seal, little penguin. Or ito yung map eh. In fairness, napakalaki ng Melbourne Zoo ah. Ayan siya oh. Ayan. Finally, may nagpakitang penguin. There's two of them, ah. Baby penguin. Dalawa sila, ayan. See, penguins there. Hello! Finally, may nagpakita din. Diyan lang pala siya. Ay, ayun! Wow! Ayan yung mga giraffe. Ang cute! Kumakain siya. Ayun oh. Ilan sila kuya? 5 of them. 5? Ah. Ayun oh. Side by side. Ayun yung... Ito siguro yung mommy niya. Ito yung baby. Ang cute! Yan, birds of the rainforest. Ito sila ay Eclectus parrot,
Nilalamig sila, kuya. Sumilong muna sa... Ito, nag-iisang red. Siya yung kakaibang kulay. Ano? So, hello. The keepers were on the other side of that fence, and we could see this That's a hippo, guys. the tube coming from, unfortunately, the base of his tail. It's not very comfortable, and that's where the blood draw happens. And he was standing there, happy as Larry, because it was someone's sole job to be at the other end, just throwing water stations in here, wasn't it? That's Felix. He is a pygmy hippo. So I just learned today na hippos pala can hold their breath underwater for 8 minutes. Yeah, they wanted to try. Nice, ah. Ayan, susunod na yan lahat. Ay, ayun. Yung ando naman sa dulo, ayan, yung maliit na yan, wallaby naman yan. Kumakain sila. Ayan naman guys, mga koala. Ayun siya. Kind of hiding. Kaso malayo. Yun. Mayo. No, Japanese. You're Japanese? I thought Chinese. In Chinese, yeah. Yes. You're studying. You wanna say hi to my vlog? Oh, For YouTube. YouTube vlog, yeah. Yes. So nothing. No penguins, no seals. Where are they? They're afraid of rain. They don't want to get wet. So yan, mga Japanese sila. Mga students. Kuya, ayan si Nemo. I found Nemo. Ayan, pumasok kami dito sa parang malaking cage. Saan? Ano ba yan? Dahon ba yan? Parang ano lang yun? Malaking pakal. Bibitin pa siya, oh. Ha? Parang hanging bridge. Puro mga birds. Okay. Just like aviary. So ano to? Parang... Rich rainforest. Ayan, rainforest. Ay kuya, may ano oh. Yan sila sa baba. Kuya, ito may ibon. Tingnan natin kung lilipad siya. Baka tukain ako.
Lilipad ba? Ah, lilipad! Takot siya sa akin. Ah, dito kuya, may ano, oh, dyan sila kumakain. Ayan. Tingnan nyo guys, ang haba ng ano niya, ng legs niya. Kuya, ang haba ng legs niya. Ayan sila oh. Sana all long-legged. Yan, may mga ducks din. This is day 2 pala, nakasama ko si Kuya Claudio. Ayan siya, dito siya sa bahay. And magluluto kami ng... Anong ulam natin, Kuya? Tortang talong. Tortang talong. Ayan. Since wala kaming ihawan, dito lang kami sa stove. Yan. And meron din kaming lechon manok. And the best part is ito. Papakita ko sa inyo. May ka-share ako sa pagkain ito. Tadang! Itlog na maalat. Excited na ako. So, ayan si Kuya. Siya yung in charge sa kusina today. Ayan. Jadi parang naihaw na namin. Ayan na yung talong. Parang naihaw na. Next is babalatan na. Yan na. Here's our food. Roasted chicken. Ano nga to? Tortang talong. Tortang talong. Ayan yung Salted egg, ha? salted egg. Itlog na maalat. And meron kaming sausawan na Anchovies. ano tawag dito? Bagong na isda. Sa amin tawag dito ginamos. Yan, ginamos. Ayan, may kamatis at sibuyas. Let's eat! Baliktaran. Prito na lang. Prito next time. Prito. Guys, tinan nyo. Nagkamay na kami. Ubos yung tortang talong. Ayan yung itlog na maalat. Ito yung winner talaga. Kuya, no? Yung ginamos. Anchovies. Ayan yung manok. Kalahati. Taob yung kanin. Hey guys, dito kami sa IKEA. Today, maghahanap kami ng shoe rack kasi yung sapatos namin sa bahay pakalat-kalat. Wala na kami paglalagyan, kaya hanap kami ng shoe rack. And hindi pwedeng mag-IKEA kami ng walang meatballs. So, dito na rin kami magla-lunch. Kasi 'di ba, napakasarap ng meatballs dito. So, yes, let's go.
I'll get a 12-piece meatball. Chips? Yeah. Hey guys, I'm back from IKEA. Nag-start na pala akong mag-organize ng shoes and nakalimutan ko i-vlog. But anyway, ito pala yung kinuha naming shoe rack. Ito yung napili namin kasi hindi siya bulky. So, hindi siya magte-take ng too much space sa storage nyo. And one is only for $4.99. So, mura siya. And foldable nga pala to. So, it's like this. And ipapatong-patong nyo lang. I think 10 muna yung kinuha namin to check if kasya nga siya sa storage namin. And so far, okay naman. So, it looks like this. Ayan. So, ito, ipapatong nyo siyang ganyan. Ayan. Ayan. Isin ko lang. Ayan. So, yung parang paa niya, ipapasok mo lang din dun sa butas nung nasa baba. And pwede niyo siyang patungan ng shoes. Like this. Ayan. Ayan. So, yan yung first. Ito naman yung sa kabila. Ayan. And, kaya pa siyang dagdagan dito. So, siguro, kaya pa 1, 2, 3, 4. 4 na ganon. Para malagay ko pa yung ibang shoes. But so far, so good. Happy? Kasi, yung shoes namin nakakalat lang siya dyan. Nung wala pa kaming shoe rack. Actually, dun sa kabilang room. And hindi siya pwede sa akin. Ayoko nang makalat. So yun, I'm happy na naayos ko na yung part na yun ng bahay. Actually, marami pa akong gustong ayusin dito. Organized naman si Chris. Pero siguro talagang OC lang ako. Gusto ko lahat maayos. Kaya yun guys. Also pala, first time kong nagkasakit dito sa Melbourne. 'Di ba Melbourne Zoo kami ni Kuya Claudio nung isang araw. And then the next day bumalik siya dito. Nagstay lang kami sa bahay kasi medyo maulan pa rin. Pero kahapon, sumama na yung pakiramdam ko. So, ayan. Bumili ako ng Panadol. Para siyang biogesic sa atin and cetirizine. Hindi ko alam kung dahil sa naulanan ako nung isang araw or dahil nag-general cleaning din ako nung isang araw before nag-Melbourne Zoo kami. And ayun, naglinis-linis ako. So, siguro yun din yung isang naka-trigger ng sipon ko. So, I don't know if virus siya or allergies. But, yeah, nag-research ako. Pwede namang i-take pareho yung cetirizine and paracetamol. So, okay lang. Anyway, this vlog is super raw. So, it's like, let's just call this vlog Life Lately. Or maybe a week in my life here in Melbourne. Hey guys, so nandito ako sa balcony. Editing this vlog. Hopefully ma-upload ko to today or tomorrow. And wala, mas gusto ko dito mag-edit kasi hindi ako nade-distract. Pag sa loob kasi may phone, may TV, so and napakabilis ko lang ma-distract. So kaya ito yung workspace ko pag nag-edit. And of course, coffee. So pag nag-edit ako, iniiwan ko lang yung phone ko doon sa loob para makapag-focus ako mag-edit. And mas gusto ko yung view dito, pakita ko sa inyo.
ito yung view ko dito sa balcony. Ayan, may park dyan. And dun, yung dagat. Zoom ko. Ayan. So, kaya mas gusto ko dito mag-edit. So, yeah, while editing, i-update ko lang din pala kayo sa visa ko. So, if you haven't watched my previous vlog, in-explain ko doon kung anong visa yung gamit ko pagpunta dito. And, explain ko lang ulit. So, dumating ako dito sa Australia ng December 31, dito sa Melbourne. Ang gamit ko ay yung subclass 600 or yung visitor's visa or tourist visa. And that visa allows me to stay here in Australia for 90 days. And today is March 30 na. So, 88 days na ako dito. Now, January, nag-decide na kami ng partner ko na mag-move in na kami na ako dito sa Melbourne. So, I quit my cruise ship job last February and nag-ask kami ng help sa isang migration lawyer to process my partner visa. So yun, may two types ng partner visa. First is yung offshore partner visa, which means dapat nasa labas kayo ng Australia. Like for example, nasa Philippines ba kayo or nasa ibang country kayo and mag-a-apply kayo ng offshore partner visa. Now, yung isang type naman, which is yung pinaprocess namin ngayon, is yung onshore partner visa, which means dapat nandito ka na sa Australia before mo siya ilalodge. Or, before mo siya ilalodge or basta dapat nandito ka while pinaprocess yung visa. So, yun yung gamit namin. Pwede naman siyang DIY, but we preferred na mag-seek ng help sa isang expert kasi mas mabuti ng sure kasi mahal yung visa, guys. Yung visa, yung onshore partner visa was around 9,400, close to 9,500. Plus yung migration lawyer, we paid 5,000 for the migration lawyer. So we paid a total of 14,500. Tama ba? Yeah, around 14,500 para sa partner visa. So yung process pala ng partner visa, before siya mag-grant yung partner visa mo or before may result sa application nyo, bibigyan ka ng bridging visa A, which means allowed kang magstay dito sa Australia while waiting for the result sa application nyo. And you will also have full work rights, may access ka na din sa Medicare. So, yun yung mangyayari sa akin. After 90 days, which is 2 days na lang, April 1st, magiging active na yung bridging visa A ko, which means meron akong full work rights dito sa Australia. So, during my free time, which is always naman akong free now kasi hindi pa ako nag-work, di ba? During my free time, pag wala kami sa labas, pag nandito lang ako sa bahay, naghahanap-hanap na ako ng work. Marami naman, I use Seek and Indeed, meron ding LinkedIn. So far, may nakasave na sa mga job searches ko online. Hindi ko lang talaga masubmit pa yung application kasi kailangan mong ma-verify yung work rights mo, which is, in my case, 2 days from now pa siya magiging active. So yun yung update ng visa ko. Excited na ako kasi starting April 1st, pwede na ako mag-work dito sa Melbourne. So, update ko na lang kayo kung saan tayo dalhin ng universe. But for now, tatapusin ko lang yung vlog na to. Mag-edit lang ako and i-upload ko na to agad. Hopefully, later tonight or tomorrow. So, thank you so much for watching and don't forget, like, comment, and subscribe. If you have any questions, feel free to DM me sa Instagram or comment down below. And thank you so much again for watching and I'll see you in the next one. Bye! Buhay pa ba? Nahulog yung camera, guys. Bye!